March 19 ng 2011, nang dumayo sa Pilipinas para sa isang tune-up fight ang Noy 11-0 undefeated Canadian boxer na si Steve Claggett upang labanan ng ating kababayan na taga Davao del Sur na si Romy Jaco Salem na noong mga panahon na yan ay may record na 10 wins, 4 knockouts, 4 na talo at 1 tabla. Ang kanilang laban ay naganap sa Cebu City Waterfront Hotel Casino para sa isang 8-round junior welterweight bout. Sa magiging laban ay kumpiyansa nga po ang kampo ng Canadian boxer na gagawin lang nitong pataba sa kartada ang ating Pinoy na bida. Dahil sa maliban sa pagiging undefeated nito ay mayroon din itong mataas na level sa ring experience pagdating sa boxing. Naging sparring mate nito ang Noy former undisputed welterweight champion na si Sab Judah. Napakalaking bagay nga po nito pagdating sa isang baguhang prospect pagdating sa experience at sigurado na marami itong natutunan sa kanilang mga sparring session. Maliban sa walang talo at experience nitong si Claggett ay idagdag mo na din ang kahambugan nito sa katawan sapagkat sa kanilang weigh-in bago ang kanilang mismong laban kahit na dayo sa ating bansa ay walang alinlangan itong dinarag-darag ang ating Pinoy na bida sa harap ng mga kababayan nating Pinoy. At marami itong pinagsasabing trash talk sa kanilang face-off, literal na in your face. Is that your best? You will never win. You weak, pathetic fool. Prepare to die. You are nothing. You are pathetic. Pagdating sa laban, early rounds pa lang ay kita na agad ang kalamangan ng Canadian boxer pagdating sa palitan ng mga suntok. Aggressive in fighting style ang laro nitong si Claggett, habang ang ating Pinoy na bida naman ay tila tinatantya ang mga suntok ng kalaban. At pagsapit ng ikatlong round ay dito na nagawang ipamalas ng Tinagurian the Dragon ang bangis ng kanyang kamao matapos itong pabagsakin ng Pinoy ng 2 beses. Sa unang knockdown ay isang malutong na lepok sa bodega ang tumama dito. At ilang sandali lang ang lumipas, sa ikalawang pagkakataon, muli ay isa na namang left hook ang kumonekta sa katawan ng Pinoy fighter. At sa lakas ng tamang inabot ng Pinoy, ay makikitang halos mapahalik na ito sa ring dahil sa sobrang sakit. Pero dito ka naman talaga bibilib sa puso nito si Jaco Salem pagdating sa laban. Dugong Pinoy. Dahil imbis na sumuko, ay bumangon ito at patuloy na sinabayan ang lakas ng dayong undefeated. Sa later rounds, ay dito na nakabawi ang ating bida. Kung mapapansin nyo, ay nagbago ng estilo ang ating si Jaco. Dahil imbis na makipagsabayan ng suntok sa Canadian, ay gumamit ito ng distansya. Nag-in and out boxer type ang galawan nitong si Jaco na naging super effective sa laban. Dahil dito ay unti-unti nang nasira ang laro nitong Canadian boxer at pumabor na ang pace ng laban sa ating Pinoy na bida. At pagdating ng round 8 ay mas tumindi pa ang mga palitan ng mga suntok ng dalawang fighter. Subalit sa mga huling minuto ng round ay mas nanaig pa rin ang lakas ng ating kababayan. Sapagkat hindi na nito pinaporma ang maangas na si Claggett. Nabugbog na ito ng husto, kaya naman itinigil na ng third man in the ring ang laban. Dahil dito ay naka-score na isang upset itong si Romy Jaco Salem kontra sa dayong undefeated. Panalo ito via technical knockout sa round 8. Kung ating titingnan maigi,
at pagmamasdan ng ating kababayan na si Richie the Magnum Mepranum, ay talaga namang iisipin mong isa lamang itong mahinang nilalang dahil sa payat at walang kamasil-masil na pangangatawan. Pero sang kayo, wag na wag kayong magpapaninlang sa itsura at karakas ng fighter na ito. Sabihin na nga nating payat at tila walang ilalakas sa suntok nitong si Richie. Pero walang sino mang fighter ang dapat magkumpiyansa kapag siya ang kaharap. Kagaya na nga lamang ng Mexicanong si Hernan Marquez na tinaguri ang Little Mike Tyson, na dahil sa lakas at sa pagiging knockout artist nito ay hindi naging maganda ang trato nito sa ating kababayan dahil hindi nito binibigyang importansya ang ating Pinoy na pambato na tila ba siguradong sigurado na natatalunin niya ang ating kababayan. Ngunit hindi naman talaga natin masisisi ang fighter na ito kung nasobran sa kumpiyansa dahil may karapatan din naman talaga itong magmalaki dahil nga sa pagkakaroon ng planchado nitong kartada na kung saan ay 2 titulo ang kanyang nakuha bago siya makakalaban ng ating kababayan. At ito nga ang WBA Pediball Flyweight title at ang WBC United States Flyweight title. Ngunit sa kabila nga ng mga achievement ng Mexicanong ito ay hindi naman ito naging balakid upang matakot at masindak sa laban ang ating payat na kababayan. March 12, 2010, naikasa ang labang Richie alias the Magnum Mepranum kontra nga sa Mexican fighter na si Hernan Marquez. Ginanap ang kanilang laban sa Gaylord Texas Resort Hotel and Convention Grapevine, Texas, USA. Sa magiging laban, ang Mexicanong si Hernan Marquez ay may impresibong record na 27 wins, 20 knockouts at wala ngang talo. Habang ang ating kababayan naman ay may record naman 21 wins, 5 knockouts, 2 talo at 1 tabla. Sa kartada pa lang ay talaga namang inaasahan ng maraming manonood at boxing analyst na tagilid talaga ang ating kababayan dahil sa laki nga ng diferensya ng kartada ng dalawang fighter. Subalit ang hindi nila alam ay napakakunat pala ng panga ng fighter na ito kahit manipis ang katawan at isama mo pa ang kanyang ring IQ na talaga namang hindi rin matatawaran pagdating sa laban. Sa kanilang weigh-in ay kitang-kita ang diferensya ng dalawang fighter. Bato-bato ang Mexicano, samantalang ang ating kababayan ay literal na hindi gaanong kagandahan ng katawan. Round 1, namamatitis agad ang Mexicano na para bang gusto na agad patulugin ng ating kababayan. Samantalang ang ating kababayan naman ay maingat na bumabato ng mga jab para dito nga sa Mexicano. Nada mejor que eso, especialmente en esa división ahorita que está él. Excelente sparring que tuvo. Tiene la estatura, tiene el alcance, ángulos, tiene que taparle las esquinas y no darle espacio, no darle nada de espacio, taparle hay que seguir su plan así, boxearlo, ese peleador técnico que usa sus brazos largos. Y Mepranum, no hay nada mejor que eso, especialmente en esa división ahorita que está él. Excelente sparring que tuvo. Y pues aparte de eso, trabajando con la familia. Con él, que lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso, con Fernando Montiel haciendo su sparring, que ha aprendido mucho al verlo, al aprender cómo se boxea como un boxeador. Fernando Montiel es un peleador, no es tan agresivo. 18 knockouts en sus 25 y número 9 del OMB. Regresamos. Sa round 2 ay dito na nga gumana ang ring IQ ng ating kababayan. In-and-out ang kanya naging diskarte para lumamang sa kalaban, na kung saan nga ay hindi naman makapagpatama ng mga solid na patama itong Mexicano. Y precisamente y la mandíbula, la quijada de... Interesante, pelea como zurdo Tyson Márquez, aunque es derecho por la cabeza. Y eso a veces pasa, y fíjate, movimiento. ¡Oh! Que bien cuidado, la combinación. Cuidado, no se puede abrir mucho Márquez, se te abrió mucho ahí, lo conectaron. Ahora, bueno, eso ya lo empujaron ahí. Pero lo motivó ese golpe el filipino. Sa round 3 ay makikita na ang gigil na Mexicano dahil hindi nga makapagpatama ng solid sa ating kababayan. Habang ang ating bida naman ay patuloy na nakakapagpatama ng malilinis na jab sa kalaban. Esta es la esquina de Márquez. Demasiado Márquez, es el que se encarga de todo el talento. Filipino, mejor le digo filipino, doble uppercut ahí de Tyson. Traje filipino y parece que el movimiento, la rapidez te hipnotiza, ¿me entiendes? Y te vas a quedar en esa posición. Y lo de cabeceo, cuando entra de frente, no entra mucho nomás de frente, dale cabeceo, moverse y de empujarlo, hacer lo que haga tu pelea, no la pelea que él quiere hacer. Y le da buen derechazo, está haciendo lo que tú dijiste, está moviendo mal la cabeza. At pagdating nga po ng round 5 ay bahagyang nakapagpatama ng ilang malilinis na suntok ang Mexicano.
Subalit dito nga po kayo bibilib sa ating kababayan dahil sa kabila ng kanyang manipis na pangangatawan ay nagagawa niyang saluhin at makayanan ng mga suntok nitong Meksikano. Tiene que usar su fuerza, trabajarlo al cuerpo. Filipino Mepranam le está afectando bien, aunque él es zurdo, pero se le está dificultando este estilo. Mepranam se encuentra el número 10. Trajes, las mejores corbatas, ahí se ponen con Julie Guiniño. Y les va a gustar el boxeo Pacquiao Clottey, pero aquí les está gustando a los fans. Sí, en el Texas Ballroom del Gaylord Texan Hotel. Un buen guamazo que le dio Mepranam en este round al filipino. Que cae sólido con derecha. Mira, qué sorpresa. Aquí el filipino ahí lo hace fallar. Y cómo entra ahí la recta. Iba como de recta. At sa round 7 ay dito na makikitang nakikipagsabayan na rin ang ating bida na ang bawat fighter ay tila hindi magpapatalo sa laban. Encontrar caído a la lona, cortesía del de Empalme Sonora. Creciendo con cada round el filipino. En tu tarjeta 5 para Mepranam. Y bueno, ahora se está poniendo a hacer dando la esquina a Tyson Márquez, pero más vale ir mal fuera. Y se cubre muy bien también. Y ha estado muchos golpes es Tyson Márquez. Míralo al jab ahí bien bonito. Solamente un golpe se puede cambiar todo en un combate de este estilo. Esto se calienta, regresamos. Aquí vemos ambos peleadores intercambio de golpes. Ahí Tyson Márquez haciendo un poquito de... At sa round 9 ay tila manghang-mangha ang kampo ng Mexicano sapagkat sa kabila ng payat na pangangatawan ng ating kababayan ay nagagawa nitong makipagsabayan sa kalaban. Todo, pero observamos en la esquina de Mepranam que le estaban diciendo tú ciérrate, y si él viene y se te amarra un tantito, mueve la cabeza, usa el cabeceo y sigue usando esa izquierda que tú mencionas. Exactamente, mira, todo lo que tiene que hacer es se tiene que ir al todo por el todo. Tiene que noquear, tiene que salir adelante en su debut aquí en Estados Unidos. Pero ahora sí, obviamente ya le empiezas a sacar vuelta. 8-73, vuelvo a decir en mi tarjeta extraoficial. Se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. Siempre tenemos algo perdido. Mepranam haciéndolo fire ahí. Y viste, no. At sa huling round ay naging maingat na ang ating kababayan sapagkat kalkulado na ng kampo ng ating bida na lamang sila sa puntusan kung kaya't maingat na nagbibitaw ng mga suntok ang ating bida. Pues es difícil esta pelea. Su carrera con las 15 victorias, tratando de llegar a 16 y darle a Márquez su primera. El buen trabajo, el buen contragolpe. Señalaste previo al combate con Osate ser escurrido. Vea nada más. Otra vez, otra izquierda, perdón que te interrumpí, pero era impactante, impresionante. Sigue, fíjate, trae a ese nivel. Mira, otra vez, otra izquierda ahí de Mepranam. Estoy emocionando aquí. At matapos nga ang laban ay kumpiyansa ang kampo ng ating kababayan, lalo na ang coach na si Buboy Fernandez na ang bata niya ang mananalo sa laban. For the winner, by way of unanimous decision, para el ganador por decisión unánime, Mabuhay Pilipinas! At itinanghal ng panalo ng ating kababayan by a unanimous decision. February 4, 2012, nang makatapat ng The Filipino Flash, Nonito Donaire, ang bayabas na Puerto Rican fighter na si Wilfredo Vasquez Jr., anak ng former 3 Division World Champion na si Wilfredo Vasquez Sr. para paglabanan ang bakanting WBO World Super Bantamweight title. Ang labang ito ay isa sa mga undercard ng labang Julio Cesar Chavez Jr. at ni Marco Antonio Rubio. Kinanap ang kanilang laban sa Alamodome, San Antonio, Texas, USA. Hindi ka nga naman pwede magkumpiyansa kapag kaharap mo na itong si Wilfredo Vasquez Jr. dahil pagdating sa lakas ng suntok at counter-punching skill, ay isa rin itong si Vasquez na maituturing na pinakamalakas at pinakamahusay noon sa Super Bantamweight Division. Kung inyo nga maalala, si Vasquez ang dating nakalaban at nagpalasap ng kauna-unahang pagkatalo noon by a knockout sa kababayan nating si Marvin Sonsona.
Sa magaganap na laban, may record ditong si Vasquez na 21 wins, 18 knockouts, 1 loss at 1 tabla. At ang pambato nating sa The Filipino Flash ay meron namang record na 27 wins, 18 knockouts at may 1 talo. Sa press con bago ang kanilang weigh-in ay makikita ang pagiging bastos at kayabangan sa katawan nitong Puerto Rican fighter. Sa face-off makikita nga ang pag-alis nitong si Vasquez sa sombrero ni Nonito, pagpapakita na hindi nito nire-respeto ang Pinoy champion. Dagdag mo pa dito ang kahambugan din nitong asawa ni Vasquez na nakuha pang mag-post sa kanyang social media account na kesyo takot nga daw itong si Nonito sa kanyang asawa. Kaya naman dahil dito ay halos naging personalan na ang naging laban ng dalawang fighter. Sinabi din ni The Filipino Flash na wala na siya pakialam sa kikitaing pera at ang tanging gusto niya ay inakot nga itong si Vasquez. Sa laban, unang round pa lang, kitang-kita na ang gigil nitong si Donaire. Puro power punch ang ibinabato nitong si Nonito. Kitang-kita na gusto na agad tapusin ang laban. Some families sitting and work out for a year and a half. Box numbers in the first round. Vasquez was 7 of another hard left hand. The thing right now, I think Vasquez, as he opens up, he's trained by Luke. So in the first look, dropping his hands. Ngunit pagsapit ng round 5 ay bahagyang nakabawi itong si Vasquez nang makapagpatama ito ng ilang solidong suntok. Sa round 9 ay dito na natikman ni Vasquez ang kanyang kauna-unahang knockdown sa kanyang professional boxing career matapos tumama ang isang solid na uppercut na sinundan pa ng isang left hook. There we see the left uppercut right up to the center. Even though Vasquez's head is right here on the side, check for left hook. Donar has that great knowing where to throw certain punches that you can't kill, and he brought it up right through the center. Watch him pause, admire his work, look for the opening, and put it down. Patience. Nagawa pa naman makasurvive nitong si Vasquez at matapos ang kanilang laban hanggang 12 rounds. At doon nga, nakuha ni Nonito ang panalo via split decision. To the winner by split decision, the Filipino Flash, Nonito Donaire. Well, there was one fascinating scorecard there, considering that Donaire scored a knockdown of Vasquez and had